kanina si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Ako po, yung mga sangkot na pulis sa drug war operation, kumbaga sinasabi, sangkot din dito sa mga nawawalang sabongero. Ulitin nga natin. Eksklusibo muli natin nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabongero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong Opo. Ibig sabihin, yung mga pulis na sangkot doon sa sabongero, sangkot din sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Tingin ko ho, mga kababayan, kung yung mga buto ho na nakikita kung yung mga buto ho, yung mga sako na nakikita ngayon, baka magkalituhan na, baka madami pa doon sa ini-expect bukod sa mga drug lord, bukod doon sa mga sabongero, baka may mga iba pa talaga. At mukhang totoo yung sinasabi ng mga taga Batangas daw na tapunan talaga ng patay. Ang kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang. Atong Ang na naman ang sinasabi. Tapos mapagkamalang sangkot sa panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan, sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Ayan, sila yan. Ako Tapos sasabihin ng mga DDS, tahimik daw po. No, nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi nito, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay. Sila yung gumagawa na yun. So, sabihin natin sir, yung ginagawa ng mga kooperatiba na ito, kumbaga hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operasyon si Manguiat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yan, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yung agad ang una kong tinanong sa kanya, anong Napagbintangan siguro na chope din. kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Paglalahad ni Manguiat, bigla umano siyang nasama sa high value targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa iligal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Mukhang nagtutugma, no? Yung mga pulis na sinasabi, di umano, nasangkot dyan sa mga sabongero, yun din ang mga pulis na sangkot din sa EJK. Sabi ni Gracious Grace, sino naman yan? Bro, CA. Di ba si Ramon Revilla, si Pepeng Agimat? Tuloy. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HDT. Tinanong niya ako, ano nangyari?
Sabi ko, sir, eto, na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O, di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ginawa niya, binirify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiyat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. At tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So, sinabi ko, mga pulis. Sabi niya, sino? So, sinabi ko isa-isa sa kanya. And then, sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, ano? Ang dami pa nating malalaman dito, mga kababayan. Hindi lang ho ito, kumbaga, matatapos ng ganyan-ganyan. Mukhang madaming twist eh. Madami pa tayong maririnig na balita po na ikagugulat ho natin, mga bossing. Kinumpirma ni Manggiyat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel, oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo. At ayan ho, padami ng padami yung nasasangkot at padami ng padami yung mga binibigay na pangalan, mga bossing. Pero ito, dito po sa mga nahuhukay na mga butuho, mga bossing, at doon sa mga pinapakita ng mga video, sinasabi ni Patidongan, mga bossing, ang sabi dito, mas lalong lalakas ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino kay Patidongan or doon po kay alias Totoy. Basahin ko lang ng mabilisan ho ito. Ayaw bumaba. Mayroon ng basihan. Malaking tulong daw ang kumpirmasyon na mayroong nakuhang mga sako ng buto sa pagpapalakas ng kredibilidad ni alias Totoy bilang testigo hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Tsaka isa hong napansin ko, mga bossing, malakas po ang loob ni Patidongan na ibigay yung mismong lugar kung saan talaga nangyayari o kung saan talaga tinatapon Yung iba ho, ang sasabihin niyan kapag hindi sila sigurado doon sa impormasyon nila, sasabihin, basta tinapon na lang doon Pero yung maghahagilap pa po, diba? Pero siya, kapag yan, walang nakita dyan na buto, yari. Hindi na siya paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Pero lakas loob niya sinabi, diyan, sa Taal Lake, nandyan yung mga sabongero. Di po ba? Sabi, it gives us better encouragement that there is a brighter light at the end of the tunnel. Mayroon ng basihan para magkaroon ng mas magandang paglilitis sa kaso. Naku, no? Magulat sila Bato de la Rosa. Tapos biglang masabit yung mga pangalan nila. Actually, may de la Rosa ang sabit ho, mga bossing. Hindi nga lang po si Bato de la Rosa. Ibang de la Rosa po. Yung mga question mark na sinasabi ni alias Totoy, lumalabas na suportado ng ebidensya at hindi isang istorya o kathang isip lang. Hindi parang mga DDS. Sa mga DDS mga boss chief amo sir, kapag may nagsambit o may sinabi, yun na ho yun. Pag hinanapan mo ng ebidensya, wala nang ipapakita. Di po ba? Ayan, sabi ng Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Madami pa ho ito, mga kababayan. No? At ang tingin ko ho ay lalo pong nagiging masaya yung mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. No? Pero syempre ho, mga kababayan, hanggat walang desisyon ang korte, sa gitna lang po tayo, mga bossing. Mahirap din, na magbigay agad-agad ng papanigan mo. Mga boss, chief amo sir, mamaya pong, anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Mamaya pong 8:00 ng gabi, naka-live po ulit tayo, mga boss, chief amo sir. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating